Magandang umaga po sa ating lahat. Oras natin dito sa Pilipinas, alas 6 na po. May 22, 2025. Kung saan man kayong sulok ng mundo naroroon, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. At kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig Channel at nagkataon na dumaan po sa inyong mga wall ang ating Munting Tinig Channel, huwag naman sana ninyong kalimutan mag-like, share at saka subscribe. And syempre, don't forget also to click the notification bell para ma-notify kayo pag mag-upload tayo ng mga videos or di kaya'y agad-agad manonotify kayo at magiging updated kayo kapag tayo po ay magla-livestream. Sa usapin ng politika, masadya or masaya talaga ito dahil minalas po ang kapalaran ng Duterte Youth Party List na kumbaga binansagan na dugyot party list at lalong inaasar ng Kabataan Party List dahil 2019 pa pala mayroon na tong kaso ang Duterte Youth Party List na sinasabi ng Kabataan Party List na hindi po sila nagrepresenta ng sektor ng mga kabataan. Kung baga, binuo itong Duterte Youth Party List na to para magkaroon ng support system ang pamilyang Duterte. Siyempre, sa pangalan pa lang na Duterte Youth Party List. At napag-alaman na hindi man pala ito nagre-representa sa marginalized sector. Kaya po, uulitin ko sa una kong live or una kong pag-upload ng mga video na hindi po ito pinayagan na dumalo sa proclamation. In short, suspendido po ang pagproklama ng Dugyot Party List na ito. Kasi, ang nangyayari, niloloko nila yung taong bayan because they are not really representing the marginalized sector. At dahil po sa pagsuspinde ng proklamasyon nitong Dugyot Party List na ito, itong si Cardema, kung saan-saan na lang ito magpapa-interview at kung saan-saan na lang ito magyayaw-yaw. At ang masakla pa, parang siya pa yung may lakas ng loob na takutin ang Komisyon on Election. At the same time, tinatakot niya rin ang gobyerno, lalong-lalo na ang House of Representatives, na kung saan ay ibubulgar daw niya ang katiwalian sa gobyerno at ibubulgar din niya ang katiwalian sa Commission on Election kung hindi po ipoproklama itong Dugyot Party List na ito, na kung saan tinatanong ng taong bayan ano ba ang benepisyo na naidulot nito sa sambayanang Pilipino o di kaya sa sektor ng mga kabataan na kung sila po ang magsabi, nire-represent nila. Pero mayroon ding sektor ng mga kabataan, lalong-lalo na ang Kabataan Party List na matagal na pala itong finailan ng kaso. That's the reason why pending at hindi na-resolba. So hanggang sa na-review, dahil kakaupo pa lang ni George Garcia bilang commissioner at ito yung first time na kung saan ay pinamunuan niya yung what they called election na hindi na-solve itong kaso ng Dugyot Party List na ito. Balik tayo sa usapin. Ang kapal naman ng mukha ng mga tao na ito na i-blackmail ang gobyerno, i-blackmail ang COMELEC. Alam ninyo, kung kayo po ay mga congressman o kayo po ay nagrepresenta sa mga sektor na gusto nyong i-representa, diyan na kayo nang galing nang bigyan na kayo ng pagkakataong makaupo. Right? Despite of mga disqualification case way back 2019, nabigyan kayo ng pagkakataon ng Commission on Election na makaupo, na iproklama kayo. Pero ngayon, hindi na kasi nga nire-review yung lahat ng kaso at napag-alaman na mayroon palang pending case na hindi po na-resolba. So it's incumbent to Commission on Election to decide not to proclaim kahit na 3 pang nakuha ninyo na upuan
this coming concluded elections. O kahit 50 pa kayo kung mayroong pending, hindi tayo mapoproklama. I-resolve muna at sinabi naman ng Commission on Election, maghintay kayo. Kasi titingnan ng Commission on Election kung ano ang magagawa nila. Paano pati si George Garcia, pati ang Commission on Election, tinatakot ninyo, pinagbabantaan ninyo, paano kayo tutulungan? So imbis na madaliin nila yung pag-imbestiga, hindi na lang. O kayo ang mahihirapan. Matulad kayo sa akbayan na ilang buwan na lang bago mag-eleksyon saka na iproklama. No? At saka itong Duterte Youth Party List na to, masyadong OA. Bakit yung BHW iaapila nila sa Supreme Court? Tama? Ngayon, kung pakinggan po ng Supreme Court ang inyong apila, mag-apila lang kayo Tingnan mo nga, mayroong nga na-disqualified na isang konsihal. Pero, nagbigay po ng temporary restraining order ang Korte Suprema as long as valid at meron pong basihan. Gagawa naman po ng paraan ng Korte yan, napapanigan kayo. Pero sa punto na ito, hindi nyo pa nga alam kung ano yung magiging desisyon ng Korte Suprema kung kayo po ay maghabol tungkol po sa ruling at kung gusto nyong madaliin ang pagproklama sa inyo, bakit napunta naman sa usapin ng pagbibintang? Ito namang si Cardema, kakatawa-tawa nga Nagmukha siyang tanga doon sa interview sa kanya ni Ted Pailon. Hindi niya nga maintindihan ng sarili niya kung paano niya ipaliwanag. Ang maliwanag dito, mga kamunting tinig, na itong Duterte Youth Party List na ito ay hindi po nagre-representa sa sektor ng mga kabataan. Kumpara mo yung kabataan party list na tinatag nila na rebelde. Anong nangyari? Ang dami palang mga bill na nagawa. Samantalang itong Duterte Youth Party List na ito, halos 3 taon, taon sila at nakaisang termino, ay naku, patawara Santissima Trinidad. Hindi man lang nakagawa ng mga vital bills na maaaring kapulutan ng kapakinabangan ng sambayanang Pilipino. Ngayong hindi lang naiproklama na kung saan ay mayroon pa naman silang pagkakataon na maiproklama kapag manalo sila doon sa kaso na kung saan isinampa sa kanila na hindi naman po Commission on Election ang nagsampa kundi yung iba't ibang mga sektor. Dahil nakikita nila na totoo nga naman. Duterte Youth Party List, bukod tanging party list na dinadala ang apelyido ng isang tao. Pag hindi nyo ginawa yan, aminin natin, hindi nyo gamitin yung pangalan ni Digong, hindi kayo mapapansin. Parang si Rocky kayo na ginagamit ang kaso ni Rodrigo Roa Duterte sa dahig para kuno masabing siya po ay pinopolitically persecute. O di kaya ay biktima siya ng political persecution. Hindi naman siya makapag-isip ng ganun kung halimbawa hindi siya nagdadaldal doon tungkol po sa kaso ni Rodrigo Roa Duterte. It's so ironic, dapat yung kaso niya ang kanyang pag-uusapan. Hindi na ang kaso ni Rodrigo Roa Duterte ang halos araw-araw niyang dalhin, samantalang sa kanya hindi niya kayang harapin. Kaya malinaw na itong si Cardema, itong youth party list na to na Maka Duterte, hindi po nagre-representa ng sektor ng taong bayan, lalong-lalo na sektor ng mga kabataan. Paano po magrepresenta ng sektor ng mga kabataan Duterte Youth Party List? 'Di ba? Ang tao marunong mag-isip. Kaya ang problema nito sa kanila, pa-interview sila, kung ano-ano na lang ng mga hakbang. Hintayin ninyo kung mayroon kayong petisyon sa Korte Suprema questioning the jurisdiction of Commission on Election. Tandaan po ninyo since wala pa na proklama, mag-ingat-ingat kayo Kaya ngayon, minumura ninyo ang COMELEC, pinagbibintangan ninyo. Pagkatapos nagagalit kayo, sasabihin pa ninyo na sa inyong pagbabanta, isiwalat ninyo ang katiwalian sa gobyerno at sa Commission on Election. Bakit hintayin mo pa? Noon nga, di ba, bahagi ka man ng 19 Congress, bahagi man ang Duterte Youth Party List na tinatawag na 19 Congress. Tapos ngayon,
Di pa nga kayo na iproklima, ang tatapang na ninyo. Naku, my God. Kaya po malinaw talaga na may punto ang Kabataan Party List. Deserve ng dugyot party list na yan na hindi po maproklama because maliwanag pa sa sikat ng buwan o sa sikat ng araw, sa liwanag ng buwan at kuti-kutitap na mga bituin sa kalawakan, maliwanag na itong Duterte Youth Party List ay hindi po para ito sa mga kabataang Pilipino, kundi para po to sa kanilang personal interest na kuno supporter ng mga Duterte, yun pala ay talagang ginagamit, kumukuha ng pera sa taong bayan pagkatapos suportahan ng isang pamilya na walang ibang ginawa kundi yung manggulo sa ating gobyerno. Na as if mas magaling pa sila kay PBBM. Magpresidente muna kayo bago kayo magreklamo, okay? No, ngayon, dyan naman sa Duterte Youth Party List, tigilan na ninyo yung kaliwat kanang pa-interview nyo. Hindi nyo ba alam na dahil sa ganyan, naku, tuluyan kayong ipabadisqualified. Kawawa kayo. So pag madisqualified kayo, naku, pasok ang Gabriela. Lalong sasakit na naman ng ulo ang mga Duterte. Dahil papasok ang Gabriela pag madisqualified ng tuluyan itong BH at saka at the same time itong Duterte Youth Party List na tinaguriang Duterte Youth Party List daw. Hindi Duterte Youth Party List kundi Duterte Youth Party List or Dugyot Party List. So nag-uumpugan ngayon ang Duterte Youth Party List at ang Kabataan Party List na nakakuha din po ng isang upuan sa Kongreso this coming 20th Congress. Ayan, so mga kamunting tinig dahil hindi tumalab yung mga tantrum ng mga kardema, ayun. Ang nangyari is katawa-tawa sila. Lalaban pa kayo sa gobyerno. Hanggang dyan lang naman ang kaya ninyo. Salita ng salita sa social media. At the end of the day, pagising nyo, si Pangulong Bongbong Marcos pa rin ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kayo, nagsaway lang kayo ng laway nyo. Nagsayang lang kayo ng effort ninyo. Yung kunting tali nyo na natira dyan sa ilalim ng paan ng kuko nyo, sa ingron nyo, hindi nyo pa pinapahalagahan. Ang malinaw dito, tinatakot. As if naman matakot sa inyo ang COMELEC, as if matakot sa inyo ang gobyerno. Ay nako, kardema ka. Kayo talaga, oo. Ayusin nyo muna pag magpa-interview kayo, ayusin nyo muna. Para at least maintindihan ng taong bayan kung ano po ang inyong pinapahiwatig. Naintindihan? Kaya huwag kayong manakot. At klaro-klaro yan Ay, ibubulgar ang katiwalian sa gobyerno. Nasa gobyerno na kayo nang galing, pagkatapos wala kayong ibang ginawa, kundi magpa-epa lang at saka tulog-tulugan. Ay, nako. Ngayon, maraming salamat po sa inyong lahat once again. Okay, ito po ay May 22, 2025. Sa ngalan po ng bumubuo or sumusuporta sa Munting Tinig Channel, kung kayo po ay bago sa atin, welcome po kayo at maraming salamat. Dagang salamat kaninyong tanan sa pagsuporta po sa ating Munting Tinig Channel. Malapit na po tayo mag 165,000. Kaya baka naman huwag kalimutan mag-share, like at saka subscribe. And don't forget to click the notification bell para sabi ko nga sa inyo, updated kayo pag mag-livestream ako at mag-upload ng mga video. Kung gusto nyo naman mag-join sa ating Munting Tinig community, i-click nyo lang po yung join. And at the same time, paalaala, huwag kalimutan na manood ng mga patalastas dahil malaking tulong po yan financially sa ating Munting Tinig channel. Okay? Sige, ako po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino na may munting tinig, nagsasabing tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.